Target on Air. Target on Air. Eto, makakapanayam natin mga kaibigan, isang batang leader. Kumbaga mula sa hanay ng manggagawa, aktivista at ngayon ay congressman. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Magandang hapon na Congressman Eli. Welcome po sa Target on Air. Unang-una po ay congratulations po at kumbaga yung Kamanggagawa Party List dahil kayo po ay pang 30 po ba na iproklamang party list na mapalad po na po ngayon sa 20 Congress. Opo, magandang hapon po, Karek, sa lahat ng tagapakinig natin. Maraming salamat po. Apo, at kamusta po kayo ngayon? Bali, ano po aasahan po ng mga manggagawa pag po nyo bilang congressman? Alam niyo po, Karek, una, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Lagi ko nga pong binabanggit, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang nagpanalo dito sa Kamanggagawa Party List na bagamat sa kakapusan ng mga resources at kakulangan ng makinarya sa traditional sense na pagkaintindi natin sa makinarya, yung mga tao mismo yung nagsilbi na makinarya, nagkampanya at nagpanalo sa Kamanggagawa. Kaya po, isa lang naman po ang ipinapangako palagi ng Kamanggagawa magiging boses ito sa loob ng Kongreso para isulong unang-una na dyan yung pagbubuwag ng provincial rate. Tama po. At ipantay na yung minimum wage sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pangalawa po, ipatupad yung constitutional provision doon sa living wage. Kasi hindi naman nakasulat minimum wage, nakasulat living wage. Tapos, iabante pa po yung mga issue ng ating mga kamanggagawa sa buong Pilipinas. Apo, at kumbaga lagi kayong trending, viral ngayon. At isa po dun sa mga advocacy nyo na pinupuntahan nyo yung mga malilit na manggagawa. Kumbaga kayo nagiging boses. May napanood kami dyan sa Muntinlupa, dyan sa Limay, Bataan. Ano po ba to? Pag-start na pag-upo nyo bilang congressman, hindi mababago yung ganitong pananaw nyo, magiging boses? Opo, Karek. Totoo po yan. Kasi may election o wala, yan talaga ang buhay natin. Kasi ako rin po ay isang manggagawa at proud na sabihin na unionista. Kaya may election o wala, talagang laman ho kami ng mga picket line, ng mga dialogo, ng mga manggagawa. Kaya wala hong magbabago. Kasi yan naman po yung sinumpaan na tungkulin bilang isang lingkod bayan at bagong halal na kinatawan sa Kongreso. Wala akong magbabago dahil manggagawa akong nakilala ng mga tao, manggagawa pa rin pagpasok sa loob ng Kongreso. Tama po. At paano kayo nainganyo na pasukin itong pagiging party list? Alam nyo, Karek, bago pa kasi yung filing ng Certificate of Candidacy, talagang umiingay na doon sa social media. Apa. At hindi pa talaga made yung decision ko na maging unang nominado ng Kamanggagawa Party List Pero yung mga netizen, yung mga kamanggagawa natin online sa TikTok at sa Facebook, sinasabi nila ang ingay mo naman. Tama naman sinasabi mo. May pinaglalaban ka, may tapang ka, may prinsipyo ka. Bakit hindi mo subukan na tumakbo sa public office para yung mga pag-iingay mo, yung pangangalampag mo, dalhin mo mismo doon sa loob ng Kongreso para mabago mo yung mga gusto mong baguhin, lalong-lalo na sa mga batas na nakapatungkol sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya isa rin ho sa nakapag-udyok sa akin na tanggapin yung pagiging unang nominado ng kamanggagawa, yung mga manggagawa at netizen din ho mismo na sinabi, sige, takbo ka. Bago ko tanggapin yung Karex, yung pagiging unang nominado ng kamanggagawa, meron akong pakiusap Tatanggapin ko lang yung pagiging first nominee ng kamanggagawa kung tutulungan ako ng mga manggagawa mismo. Tama po. Yun, nag-commit naman yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya, sige kako, laban na to, palag-palag na to. Yun po ang maikling background yan, Karex. Tama po. At dun sa ginastos, kumbagay napakaliit lang ng pondo nyo. Pero naiingay nyo yung hinaing ng ating mga manggagawa. Yun ang kalamangan nyo. Yes po. Totoo po yan, Karex, no? Napakalimitado po ng pondo. Sa totoo nga lang ho, ang aming campaign team sa Kamanggagawa Party List, yung iba nagugulat at hindi ho makapaniwala na less than 20 lang ho ang nasa campaign team ng Kamanggagawa. At yung ginagastos ho namin, talagang ambagan.
napakalaking pasasalamat, Karek, sa mga manggagawa at sa mga union, samahan ng mga manggagawa kasi nag-aambag-ambag eh. Opo. May mga nagpapatak-patak, nagpapaikot na, nagpapas lahat ba, Karek, para may pampagawa lang ng mga tarpaulin, ng mga flyers. Ganun pinatakbo yung kampanya ng kamanggagawa. At pwede kong masabi, at proud ako na sabihin to, talagang naging kapital at puhunan namin yung social media, yung Facebook at yung TikTok para sa pagpapaingay ng mga advokasya plataforma ng Kamanggagawa Party List. Apo, at isa po dun sa mga top priority ninyo, yung pagbasura po dun sa provincial rate, yung ano po yung first move nyo dito? Apo. Tama yan, Karex, no? Ang amin pong unang-una sa aming priority legislative agenda ay mabuwag na yung provincial rate. Batas ho kasi yan, yung RA 6727 o yung Wage Rationalization Act of 1989. Apa. Ang plano ho namin dyan sa unang araw ng sesyon ng 20th Congress ay magpa-file na kami na i-repeal yung RA 6727 at mag-file ng industry-wide wage fixing mechanism. Ang kahulugan lang naman nito, Karex, lahat ng mga manggagawa sa isang partikular na industriya dapat pare-parehas ang minimum wage. Halimbawa, lahat ng security guard dapat uniform ang minimum wage, lahat ng janitor, lahat ng fast food crew, hindi ibinabatay ang minimum wage according sa geographical location o sa kanilang lokasyon. Dapat hindi ganoon, napaka-illogical nun. So yan po ang unang i-file namin dito, Karek, sa pagpasok ng 20th Congress. Apo, at kung isa po dun sa mga seryosyong issue ngayon, yung mataas po yung bilang ng mga unemployed na kabataan kahit pa mayroong diploma, dahil kakulangan po dun sa opportunity na at mas mataas na rin po yung employment standard sa bansa. Ano po yung action nyo dito? Tama, Karex, no? Alam nyo, Karex, kapag tinignan natin yung datos ng gobyerno, bumababa yung unemployment rate. Pero dapat nating tignan, hindi lang yung dami ng bilang ng trabaho na nagagawa yung dapat nating tignan, kundi yung kalidad ng trabaho na ibinibigay sa ating labor market. Alam niyo po, karamihan ng trabaho, Karex, sa labor market natin, precarious na tinatawag, walang security of tenure, contractual, mga nasa agency. So yan yung dapat nating pagtuunang pansin dito, Karex. Bukod pa doon sa persisting na problem na talagang napakalimitado ng trabaho at oportunidad dito sa bansa natin. So the government, the national government can come in. It has the resources and it has the power to create jobs, to create opportunities. And not only creating jobs and opportunities, but making sure na yung mga trabaho, talagang may dignidad, may hustisya, lalong-lalo na dun sa mga benepisyo at pagpapasahod, Karex. Apo, at kung singit ko lang to, may mga nakikinig lang sa atin, mula dyan sa Barangay Tatalon, Quezon City, sabi niya, Manong Rex, ang sarap pakinggan ng interview nyo kay Kong Eli sa Kamanggagawa Party List. Alam ba niya na matagal na yan tinatalakay sa Congress kung sakali na siya'y makipagdebate sa congressman na kapwa negosyante? Ano po magiging stand niya? Alam niyo, Karex, yan talagang valid concern eh. Kasi karamihan ng mga kongresista, kung hindi man mga negosyante, pinapatakbo ng mga negosyante. But we made our position clear dyan, Karex. Makikipagtrabaho tayo, makikipag-usap tayo, makikipagtalakayan tayo, makikipagdebate kung kinakailangan para ipakita na tama yung pinaglalaban natin in terms of policy. Pero kung sakali, Karex, ito yung binabanggit ko kung sakali na hindi pakinggan ng 300 congressman yung pinaglalaban ng Kamanggagawa Party List, may pagsusumbungan ako, Karex. There are 51 million workers in the formal economy alone. Kapag hindi umubra yung pakikipag-usap, yung gawain sa loob ng Kongreso, sasabihin ko sa mga kamanggagawa natin, yung 51 milyon ng mga manggagawa na walang nangyayari dito sa loob ng Kongreso Dapat mga lampag na tayo at mag-ingay tayo. Dalhin natin yung buong puwersa ng pagkakaisa ng mga manggagawa sa buong Pilipinas sa harap mismo ng Kongreso. After all, yun naman po ang representative democracy. Ang tunay na kapangyarihan nasa kamay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagluklok sa mga kongresista, sa mga mambabatas. So we will do our part dyan, Karex, na makikipagtalakayan tayo. We will do our congressional work. But then again, we believe magiging mahirap yan, pero ipagpapaubaya namin sa parehas na paraan na ipinanalo ng mga manggagawa ang kamanggagawa,
ganun din ang aming tiwala patungkol dito sa pagpapasa at pagsusulong ng mga panukalang batas. Apo, at Karek. alam naman natin marami mga congressman ngayon, kumbaga nakalubog doon sa mga malalaking negosyo na kaya minsan Tama. sabi nga nila kaya tumatakbo para proteksyonan yung kanilang interest. Kumbaga napakalaking challenge, hamon sa inyo to. Totoo yan, Karex. In fact, yan din naman tayo nakilala, napapanood ng mga kamanggagawa natin sa iba't ibang social media platforms. Walang takot natin na ina-expose yung mga mambabatas na yan. But then again, Karex, ang ating tiwala at ang ating kumpiyansa, nagpapalagay palagi natin sa kamay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Apo, at ang kalamangan nyo, kumbaga umani ng papuri doon sa mga maliliit na manggagawa, kumbaga may bayag po kayo para puntahan yung mga public official na mga palpak ang ginagawa. Yun po dapat kasi ang ginagawa yun po ang trabaho talaga ng mga kinatawan o yung mga representante natin na i-expose yung mga kamalian sa gobyerno, magkaroon ng matapang na tindig. Yun ang inaasahan sa mga kinatawan, sa mga representante natin . Sino ba nagpapasahod sa mga mambabatas natin, sa mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan? Di ba mga mamamayan din? Di ba mga manggagawa at ordinaryong Pilipino rin? Apo. Kaya dapat kapag hindi nila ginagawa yung trabaho nila, kahit ako yan, Karex, kung makita mismo ng mga kamanggagawa at ordinaryong Pilipino na hindi ko ginagampanan yung trabaho ko, lagi kong binabanggit, ako rin mismo, murahin din ako dahil karapatan yan ng ating mamamayan. Apo, at may mga pagkakataon na po ba, may mga tumawag sa inyo na malalaking tao na, Boss Eli, yung nasasagasaan mo pag-aari ni Congressman, pag-aari ni Governor? Wala pa naman po, Karex, pero pinapaulanan ho ako ng kaso, Karex, cyber libel. Ito ko ang last na po, at paano niyo po susolusyonan yung public transport na isa po dun sa pinakakalbaryo ng mga manggagawang commuters? Alam niyo po, Karex, yung sa public transportation at mass transportation natin, it will all boil down sa paglalagak ng mas malaking resources ng ating national government. Just for example, Karex, this year alone, binawasan yung budget para doon sa rehabilitation at pagpapaganda ng ating mga tren. Apa. So papaano aasahan na uunlad yung mass transportation system natin kung mismong sa budget ng national government natin, hindi yan binibigyan ng importansya ng ating pamahalaan. So isa rin yan sa pangunahin titignan natin dahil ang trabaho naman ng isang mambabatas, ng isang representante sa mababang kapulungan, balangkasin yung budget. So we will make sure that the appropriate budget and resources shall be allocated, especially for the improvement of our mass transportation system, Karek. Apo, at salamat po sa pagkakataon na Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List Kong. Ingat po kayo at nakasubaybay po programa namin sa mga advocacy niyo sa mga maliliit na manggagawa. Apo, maraming salamat po, Karex, at sa inyong programa. Mabuhay po kayo, mag-ingat din po kayo, Karex. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.